Para naman sa ating editorial, makakasama natin si kasamang Emil Carion. Emil? Maraming salamat sa inyo, Audrey. November 8 nung naganap ang Yolanda. Ito po ay 50 araw na mula nung araw na yon ng November 8. Ang mga paghihirap na nakita natin simula nung mga araw na yon ay talagang hindi pa rin natin pag-usapan natin si nakakalimutan Petilla? ang mga kwento, ang mga iyak at ang pagkatulala ng ating mga kababayan. Nung mga panahon na yon o ilang araw mula nung nanalasa ay parang walang kasiguraduhan, walang contact, walang cellphone ng mga ilang araw. Hanggang sa umayuda ang ating mga government line agencies para magkaroon ng komunikasyon. At mula nun ay ang pagbuhos na nakita natin ng mga lokal at international na tulong mula sa mga individual at ganoon din sa mga grupo na talaga namang nagbigay ng bahagi ng kanilang buhay, ng bahagi ng kanilang kabuhayan para ipakita ang kabayanihan. Ang ating mga government line agencies at ganoon din ang ating pamahalaan ay walang tigil sa pagtulong sa ating mga kababayan dito. Ganon din ang mga NGOs, katulad na lamang ng mga na-interview natin kanina ng Habitat for Humanity at ganon din itong Couples for Christ. At ang buhay na nakikita natin po ngayon ay nagbago na. Ito ay ang pagtayo na muli o pagbangon muli. Alam niyo po, merong isang kanta na naalala ko. Ito po ay kinanta 22 years ago. Ito po ay 1991, panahon ng Pinatubo. Ang kanta po ay may aksyon na kasunod. Bahay, lupa, kabuhayan. Bahay, lupa, kabuhayan. Hindi lang ngayon, para sa habang panahon. Ito po ay 22 years na nang kinanta ng grupo namin yung Teatrong Balen na umiikot sa mga apektado ng Pinatubo eruption. Sana po ay hindi umabot ng ganito katagal. 50 days na po ang ating nabibilang at umaahon na. Nakita na natin yung bahay, meron na po lupa, at meron ng kabuhayan. Yung pagbangon ng komunidad ngayong araw ng Pasko, ngayong bagong taon, ay ating inaasam, ating pinagdarasal, at ating tuluyang aayudahan para sa tuluyang pag-angat ng ating mga kababayang tinamaan ni Yolanda. Yan po ang ating editorial para sa pang-umagang balitaan sa Telebisyon ng Bayan.